Libo-libong magsasaka ang posibleng maapektuhan sakaling pumutok ang giyera sa West Philippine Sea ayon sa isang international law expert. Kung bakit, narito ang balita ni Jane Codnita. Nangangamba ngayon ang dating palace spokesperson at international law expert na si Attorney Harry Roque na maulit muli ang import ban ng China laban sa Pilipinas noong panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Ayon kay Roque, kasunod ng standoff sa pinag-aagawang teritoryo sa South China Sea o West Philippine Sea ay itinigil ng China ang importasyon ng saging mula sa Pilipinas. Dahil dito, libu-libong magsasaka ang naapektuhan ang kanilang kabuhayan. Tila sinasadya naman anya ni Pangulong Bongbong Marcos na mangyari ito kasunod na rin ng kautusan nito na magpatupad ng Response and Countermeasure Package laban sa China. Ngayon, ang nakakaabala, parang sinasadya rin ni PBBM na galitin ang China para ipagbawal muli ang pagpasok ng ating saging at pinya. Ito ba'y dahil galit siya sa mga Duterte na nais niya lahat ng Davaoenyo ay maghirap? Kasi hindi naman natin matatanggi na talagang ang Davao region ay #1 producer ng saging at pinya na alam ni Presidente Marcos na unang-unang ipagbabawal ang pagpasok sa China. Bukod naman sa mga nagtatanim ng prutas, posible ring mas marami pang Pilipinong maaapektuhan sa oras na magkaroon ng giyera sa West Philippine Sea. Pag nagputukan po dyan sa South China Sea na dinadaanan lahat ng ating inaangkat na petrolyo, no? Lalong mamahal pa po yan. At kapag lalo pang namahal ang ating diesel na ngayon ay 70 pesos na per liter, lahat po ng presyo ng bilihin ay tataas muli. No? Una namang sinabi ni Roque na ang pagpapainit ng tensyon sa West Philippine Sea ay upang pagtakpan ang kabiguan ni PBBM na tuparin ang pangako nito noong eleksyon, kabilang na ang 20 pesos na presyo ng kada kilo ng bigas. Imbis naman pagtuunan ng pansin ng pamahalaan ang pakikipagbangayan sa China na hindi naman anya tayo mananalo, dapat pagtuunan na lang anya ng pansin ang pagpapataas ng productivity ng mga magsasaka. Sa kabilang banda, nakakahiya naman ayon kay Roque na sa kabila ng maraming foreign trips ni PBBM upang makakalap ng investment ay nananatiling kulelat ang bansa sa pagtingin ng mga investor. Yung Global Opportunity Index. Matapos ang sandamukal na pagbabiyahe ng ating PBBM, hindi naman tayo kulelat. We are second to the kulelat dahil ang mas mababa pa sa atin ay Cambodia. So parang kahit ano pang sabihin nila na pledge na opportunity, pag ang tatanungin mo yung mga namumuhunan mismo, sa ngayon, second to the pinakakulela tayo pagdating sa Global Opportunity Index. Sa Global Opportunity Index, nasa ika-9 na pwesto ang Pilipinas sa 10 bansa sa Asia pagdating sa overall investment condition, habang nangunguna ang Malaysia na nasa rank 27 sa overall ranking. Ako si Jane Codnita, ang inyong citizen correspondent, nagulat para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.